Yo! What's up? Good morning mga pre! Alright, kamusta? Kamusta na kayo dyan? Kamusta na yung mga pakaramdam nyo? Mga kalituhan, kaguluhan ng isip, mga sensation sa katawan, no? Kamusta na yan? Nagbago na ba? No? Nag-iba na ba? May pagkakaiba na ba mula nung nagsimula kayong mag-research or maghanap ng mga sagot sa tanong nyo, no? Although, lahat naman kasi yan is may sagot naman, no? Lahat ng mga tanong nyo, kung anong mga gumugulo sa isip nyo, may sagot dyan kapatid. Eh, hindi na ako noon, mga time na talagang sobrang gulong-gulo talaga ng isip ko, no? Hindi ko alam kung saan ako lalapit, saan ako sisimula, anong gagawin ko. Wala naman akong pera para magpa-ganito, pag-ganyan, no? So, yun, naging sandalan ko rin yung, nung Google, no? Yan. Tapos hanap-hanap sa YouTube, kung saan, sa mga TikTok, no? So, napapagkumpara-kumpara ko sila, no? Parang may bumubuo na sa isip ko na, ganun pala yun. Tapos, hanap ulit ng iba. Tapos, naiko-connecta ko sila, no? So, parang nabubuo na yung mga sagot sa mga tanong ko sa isip, no? Yun, tapos, dumating pa to si Claire Wicks, no? Hanggang sa, mas naintindihan ko na siya. Mas gumaan na yung pakaramdam ko na, mas nalinawan na ako sa mga bagay-bagay, no? So, ayun. Ang topic natin yun is, ito nga, isa pa to sa no? Naglalaro sa isip ko, no? Paano ba mas maintindihan ng nanonood yung ibig kong sabihin, no? Para hindi na sila yung mas malito pumunta kung saan-saan or maghanap ng kung ano-ano, no? So, naisip ko yung dysregulated nervous system, no? Yan lang itatopic natin. Maikli lang para mas maintindihan nyo. May nagpuputo doon. Ayun. Intro. So yun na nga, no? So ikaw na namamasyal o naghahanap ng sagot sa mga tanong mo, naghahanap ka ng mga YouTuber, mga tinatype mo sa Google na mga sagot sa tanong mo, no? Ayan, ganyan din ako noon, kakahanap. Ito namang itatopic natin is, alam ko mas maiintindihan nyo to kung magiging lang kayo, no? Magiging bukas ang isip nyo kung ano talaga nangyayari. Kaya kami nararamdaman na ganyan, kaya kami may pag-iisip ka na ganyan, no? Kung bakit mayroong something sa katawan mo na minsan meron, minsan wala, di ba? Kasi yung mga simptomas mo, yung mga nararamdaman mo ngayon, may paliwanag yan kapatid. Kaya nga, simulan natin dito sa dysregulated nervous system, no? So, ano nga ba yun, no? Ano bang nagagawa ng dysregulated? Ito na nga yung sinasabi nating, yung blood colas, no? Kung saan nanggagaling anxiety disorder mo. Maaaring sa trauma, sa chronic stress, yan, mga ganyan. Infection, maaari din, di ba? Sa neurological disorder, no? Kasi, sabi ko nga sa inyo, pinakita ko yung libro, di ba? Sobrang dami, no? Iisa-isahin mo yon or manghuhula ka lang kung alin doon yung sakit mo. Mahihirapan ka, no? Kaya, napakalaga ng ng doktor, no? Sa atin. Kasi mahirap yung ibabase mo lang sa naranasan ko, sa naranasan mo. Kasi hindi tayo magkakapareho, malabo tayo magkapareho kasi may mga nararamdaman ka na hindi ko nararamdaman. May naramdaman ako na hindi mo naramdaman. Parang ganun lang eh. So, napakalaga ng ang doktor, no, para masabi nating mental. May meron kang GAD, di ba? Pagdating sa anxiety pa lang, ang dami na, di ba? So, iba't ibang klase, di ba? So, yun. Maaring manggaling din yan sa, sinasabi ko nga, yung environment, tsaka yung genetics, no? Nanggagaling talaga sa pamilya nyo, sa dugo nyo, no? Maaring sa tatay mo, sa lolo mo, nanggaling, di ba? So, ano ba yung nangyayari? Kapag dysregulated na yung katawan mo, yung ano pang nangyayari sa katawan, maaring magkaroon ka na ng, ayan nga, sinasabi natin, yung tinatopic natin palagi, di ba? May anxiety ka na. Maaring meron ka na ring depression, no? Meron ka na ring chronic pain, may masakit sa katawan mo, no? Na hindi mo paliwanag, tas mga palalambot, panghihina, no? Fatigue, yan. Tas meron pa yung cognitive impairment, no? Yung confusion, no? Parang nalilito ka na, no? Hindi mo na alam kung tama pa ba to or yung nagkakaroon ka na ng parang something sa isip mo na hindi mo mapaliwanag, no? Mga ganon.
memory loss, madali ka nang makakalimot, no? Yan. Tapos hanggang sa ma-develop yun, hanggat hindi mo siya binibigyan ng solusyon, hindi mo ginagamot or hindi ka lumalapit sa mga professional, no? So yung stress tolerance, no? Kumbaga yung sumagad na siya, no? So kay Dr. Claire Wicks, ang tawag niya dan is nervous breakdown, no? Yung pagbagsak ng nervous system mo, no? Meron na siyang something na nangyayari sa katawan mo na hindi mo mapaliwanag, no? Kasi nga para na siyang alam mo yung sa tubig na malinaw, parang nagulo na siya, no? Parang na lumabo na, no? Ang nangyari nun is naging yung katawan mo naging alert na lagi, high alert na siya lagi, no? Lahat ng maramdaman mo, lahat ng mga kaisipan na pumapasok sa iyo is pinapansin mo na. Kumbaga, yung takot present na doon, no? So lahat ng mangyayari, lahat ng mga kakaibang nangyayari sa katawan mo is meron ng value sa iyo, no? Meron ng halaga lahat ng mga nangyayari sa katawan mo. So yun ay mga sintomas na yan, no? Nadulot ng dysregulated nervous system, no? So lahat ng mga perceived threat, mga hindi pa nangyayari is para sa isip mo is mangyayari, magiging totoo yun. So, yun doon nalalabas yung mga kinakatakutan mo, no? So, yung takot na yun is magdudulot ng iba pang mga simptomas, no? So, mas lalo siyang nagiging malala, no? Kasi hindi natin siya naiintindihan. So, kapag present na yung takot, no? Yun. Tsaka, bewilderment, yung litong-lito ka na, so, buhay na yung sensitization. So, lahat ng bagay, lahat ng mga naiisip, lahat ng nangyayari sa katawan mo, is may kabuluhan na sa'yo. Meron ng something na kinakatakutan mo dahil nalilito ka, dahil natatakot ka, dahil hindi mo siya mapaliwanag, no? Puro dahil, no? So, yun. Yun, nagre-resulta na siya ng body symptoms, mga sa isip mo, no? Yung mga negative, mga intrusive, obsessive, kaya rin yun, kay Claire Wicks din yun, yung obsession. Maraming klase kasi ng pag-iisip, na related sa anxiety, no? Isa pa to, yung mga triggers, no? Nati-trigger ka sa mga bagay-bagay na parang magiging totoo sa'yo, no? Yung mga takot na may kumirot lang sa'yo, alam mo, ganit, na siya, parang mayroon ng meaning yung nararamdaman mo na yun, no? Ginagawa mo na siya na kagad ng label, no? Yung tawag. Meron akong vlog yan about sa labeling, no? Yung ginagawa mo na kagad ng mga tawag, yung mga nangyari sa katawan mo, no? Kumbaga, mayroon ng title kaagad yung nangyayari sa'yo. Halimbawa, sumakit yung dibdib mo. May sakit ako sa puso. O, di ba? Mayroon ka na kaagad pangalan doon. Tapos, sumakit lang yung ulo mo. Meron ka ng tumor sa utak. Ganon ka mag-isip, no? So, tuwing sasakit yung ulo mo, automatic na iniisip mo yon. So, pag iniisip mo na may ganon ka, lalabas ka na naman ng takot. So, makukulong ka doon, no? Makukulong ka doon sa pag-iisip mo na yun, na ikaw lang din ang gumawa, no? Yun. So, ito na. Paano ba natin ma-regulate, no? Kasi nga, dysregulated nervous system, no? Paano natin maibabalik sa dati? Ito na nga yung sinasabi nating recovery. Actually, ang recovery, kapatid, no? Hindi siya yung isang araw mo lang gagawin. Isang linggo. Or iniisip mo na mas mabilis, gano'n. Sa libro ni Claire Wicks, meron 2 months lang, Nakuha niya na kaagad. Ibig sabihin, supervised ni Claire Wicks talaga yun. Mga niya, no? Yun. Pero sa atin, di ba? Asaan na natin yun, no? Kasi hindi naman tayo naggagamot, So, kailangan lang natin maintindihan kung ano yung nangyayari sa atin, no? Kung ano yung tamang paliwanag para mas maintindihan natin kung ano talaga to. Ano talaga tong anxiety na nangyayari sa atin, no? Ano tong disorder na to. Yun. Yun ang napakahalaga nun, kapatid, no? Kasi kahit saan ka pumunta, kahit saan ka mag-search, mag-ganyan-ganyan, ito lang din, dito ka rin babagsak sa process na to, no? Sa proseso ng paggaling sa anxiety, no? Although, sabi nga sa'yo, matagal. Hindi naman, nakadepende rin sa inyo yan kung gaano katagal, no? May mga nagtatanong, gaano katagal daw, gaano katagal ang paggaling sa anxiety. Nakadepende yan sa inyo, kapatid. Kung ano yung nasa iisip nyo, no? Kung ano yung pumapasok sa isip nyo na alam nyong tama, yun. So, dito lang tayo sa may basihan, no? Basihan natin kasi kay Claire Wicks, no? So, kapag na-apply nyo na yung mga method niya, no? Yan. Mag-uunti-unti na yan. Hanggang sa maging, na kayo, no? Maging maayos na kayo, no? So, ito napakalaga nito, no? Yung ipakita mo sa katawan at isip mo na safe ka. Na wala yan. Okay lang yan nangyayari sa akin.
walang problema. Although, na-vlog ko na to noon pa. Kung nasusubaybayan yung mga vlog ko, no? Ito lang din naman yung sinasabi ko, eh. Safe ka, okay ka, walang problema sa'yo, wala kang sakit. Nangyayari yan dahil dito, sa ganito, dysregulated lang yung nervous system mo. Okay lang yan. Walang problema. Kasi, once na natakot ka dun sa nararamdaman mo na yun, boom, makukulong ka lang dun sa cycle na yun. Takot, adrenaline, no? Tapos may stress ka na naman, iikot ka lang ng iikot. Ang pinakamabisa dyan is harapin mo yun. Yun na nga yung sinasabi natin, pumasok na si Clairix dun, no? Yung method niya na pace, no? Yun. So yun nga, lagi natin ipapatunayan sa sarili natin, no? Sa katawan natin, sa isip natin, na okay lang yan. Walang problema dyan. Nangyayari lang yan dahil sa dysregulated, no? Nervous system natin, no? Yan ang paraan, kapatid. Diyan natin kailangan nating dumaan sa ganyan, no? Na wala tayong pake. Yung isa pa yun, wala tayong pakialam sa kung ano may nangyari sa katawan natin. Okay lang yan. Marami na akong mga kaibigan na naging okay na rin sila, no? Ayaw nga nila mag-send ng mga ano nila, no? ng story nila, na naiiyak. Okay lang yun. Sunod natin is sa regulating tools, no? Maraming klase kasi. Kaya nga dapat meron ka munang knowledge bago mo ma-apply yung mga tools na yun. Maraming klase ng tools, no? Research nyo lang yung mga tools for good recovery, no? Yun. Siyempre, kailangan natin, pag natutunan natin yun, meron ka na kaalaman, meron ka ng tools, if ever nang di panic ka, no? Panic ka, sunod natin yung pagpa-practice. Lagi nyo harapin, okay lang din. Sabi ko nga sa inyo, may nga, meron kang panic, or may nararamdaman ka, para ma-prove mo, doon sa nararamdaman mo, sa anxiety mo, na okay ka. Walang problema, no? Kasi mahirap magturo kapag tulog yung anxiety mo, no? Wala. Di ba? Paano yung matututo? Tulog, di ba? Or wala siya, hindi mo nararamdaman. Paano ka makapag-practice, no? Kailangan nandyan siya, present siya, no? Nararamdaman mo. Ayun. So, isa nito sa pinakamahalaga, lumabas ka, kapatid. Lalo na sa may mga agoraphobia, mga takot lumabas, takot sa tao, may social din, no? Yan, napakarami yan. Kaya dapat hinaharap natin yun. Siyempre, bago ka lumabas doon, bago ka humarap, may alam ka na muna, no? Kasi malay mo, paglabas mo, wala kang alam. Sabi ni Jay Mutar, lumabas daw ako, eh. Lumabas ka, bigla ka na may natake sa labas na hindi mo alam gagawin mo, no? Panic, ang diretso mo yan, ER, kapatid. Kailangan muna natin ng kaalaman, no? Isa din to yung nature, no? Lumabas ka sa nature, mag ano-ano ka, libang-libang, no? Yan, napakalaga niyan. Baguhin mo na kung ano yung ano mo sa sarili mo, no? So yun lang, mga kapatid, no? Sana may nag-gets kayo kahit kaunti about sa dysregulated. Yan lang ang nangyari sa atin, kapatid. Ayan na yung pinakasimple, no? Kaya kailangan natin ng pagharap sa mga ano na yan, nangyayari sa atin, no? Tsaka syempre, lagyan nyo ng maraming kaalaman ng isip para hindi na kayo matakot na mag-wonder o magulat sa mga ganitong pakaramdam. Kasi asahan nyo na yan, kapatid. Although ngayon man, meron ka nararamdaman ngayon, tapos nawawala siya, no? Pag okay ka na, nakalabas-labas ka na, biglang may lumabas na panibago, nanakit yung ganito mo. Wala, ano na naman to? Di ba? Walang nangyari sa'yo, di ba? Balik ka na naman sa simula, no? So yun lang, maraming salamat, mga kapatid. Sana may nag-gets kayo kahit kaunti sa ating vlog. At sana magtuloy-tuloy na ang paggaling nyo. Sana maharap nyo na, makapag-practice na kayo, may balik na yung dating kayo, no? Dating buhay nyo na ganito-ganyan, no? So marami naman sa atin na may kaunti na mga nalalaman, no? Yan, napakalaga niya, no? Sana mag-ano na kayo, no? Tuloy-tuloy na yung paggaling nyo. So yan, maraming salamat. Adios.